Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Put Jesus on top, and blessings won't stop. Put Jesus on top, and blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. When praises go up, Praises go up, and blessings come down. blessings come down. When praises go up, Praises go up, and blessings come down. blessings come down. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Put Jesus first, Jesus first, and you never thirst. never thirst. Put Jesus first, Jesus first, and you never thirst. never thirst. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Jesus up, Jesus up, He'll draw men to Him. draw men to Him. Lift Jesus up, Jesus up, He'll draw men to Him. draw men to Him. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Hallelujah, hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Put Jesus on top, Jesus on top, blessings won't stop. blessings won't stop. Put Jesus on top, Jesus on top, and blessings won't stop. blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added on to you. Good morning, Jesus! Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Ayan. Hallelujah. Salamat. PTJ. Hindi, TLJ. Ha? TLJ. Teresa, Luis Minda, enjoy. Okay. Teresa po siya. Teresa. TLJ. O pwede rin LTC. TLC, pwede rin TLC. TLC. Hindi. TLJ kasi, J kasi si Joy. Ayan, thank you Lord. Praise God. Una po, nagpupuri po kami at nagpapasalamat kay Lord na ito, yung sa privilege po na gaya nung nabanggit nung last Tuesday, serving God is a great privilege. Amen. Kaya we are serving because He love us, and yung love na yun nare-reciprocate po natin. Although hindi talaga natin siya mape-perfect kasi siya lang po ang perfect. Bago po kami nagpunta dito, nag-pray pa ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng word na para pang start-up namin. Alam niyo po, instead na word, ang binigay niya kanta. Oo, ganito yung, I will stand, O Lord, in this holy place. I will worship Thee and behold Thy face. I will be transformed by Thy word and Thy spirit, and behold the day of the Lord.
I will stand. We will stand. Oh Lord. Mataas. We will stand, oh Lord, in this holy place. We will worship Thee and behold Thy face. We will be transformed by Thy word and Thy Spirit, and behold the day of the Lord. So ito po ang day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So we will ask po Sister Ched to kindly open us in prayer. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Napakadakila ng Panginoon. Hello. Napakadakila ng Panginoon. Napakabuti niya. Sapagkat ang pagkakataon nito ay grab namin na maipahayag namin ang salita ng Diyos na may kapangyarihan sa kanyang pagbigay sa amin ng pagkakataon. Purihin ang Panginoon. Lord, napakabuti niyo. Napakadakila ng inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Lord, i-bless niyo ang lahat ng mamumutawi sa aming mga bibig. Kayo po ang manguna sa mga pagtuturo sa amin, Panginoon. Lalo na sa mga nakikinig, naway magising ang kanilang diwa at mabuksan ang kanilang mga puso sa pagtanggap, Panginoon, ng katotohanan, na ang katotohanan ay ikaw lamang, Panginoon. Thank you so much, O Lord God, sa umagang ito. Bless us abundantly, O Lord God, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Verse of the day. Sige po, bago po kami magbati-bati, yung ating pong verse for the week, si Sister Joy po. Sa Isaiah 46 verse 9, remember what happened long ago. Acknowledge that I alone am God and that there is no one else like me. Yan, praise God. Tayo po ang inaaral po natin, di ba, yung mga attributes ng ating Diyos. Alam niyo po, mas madali pong sambahin, paglingkuran at mahalin ng Diyos kung kilala po natin siya. Na pag-aralan po, may dalawa po tayong attribute niya, yung tinatawag na incommunicable, yung kanya lang, at communicable, yung pwede pong mapasa atin din. Of course, hindi natin mape-perfect yun, pero through the empowerment of the Holy Spirit, yan pong mga traits na yan ay magiging ganap sa atin pagdating ng takdang araw. Ano lang po, yung i-recap lang natin, ang communicable po traits ng ating Diyos ay ang una po, intellectual, yung knowledge and wisdom. Tapos pangalawa po, yung moral attributes na kasama nga dyan, yung love, kindness, faithfulness, yan po. Yung, kasi kindness and goodness, ano yan, sabi nila twin trait daw po yan, magkakambal na dalawa, parang fraternal twin. O kaya Siamese twin, magkapareho sila halos. Pero mamaya po malalaman natin ang pagkakaiba. Tapos po, yung kanyang volitional, yung sovereign will niya na siya lang talaga ang pwedeng may akdanan lahat. Kung halimbawa may earthquake, uulan, araw, Diyos lang po talaga yon. Pero pwede naman po natin ipag-pray na, Lord, sana wag po umulan. Kasi magsasampay po kami para matuyo yung sampay. Pero si Lord po, siya ho talaga yan. Kaya kung hindi niya kinokontrol ang times and seasons, yung mga stars sa space, labo-labo na po. Salamat po dahil po dyan sa mga trait na yan, may order po, hindi chaos ang ating daigdig. Ngayon po, batiin naman natin, babatiin pa natin sila isa-isa o ilalahat na natin sila? Sige. Yung mga nauna Early pong sige, Sister Joy, kamalaki ang mga letra mo, nilaki mo. Ayan. Good morning kay Ninang Eloy Akayan. Good morning, Wow. Early Bird. Sister Early Lisa Alvaran. Worker natin ng San Pablo. Sister Lorna Pehi. Sister Glo Garcia. Good morning. Sister Rita Manggao. Good morning din po. Si Brother Louie, pagaling ka. Pagaling ka kasi magmamaneho ko pa. Sister Liway Alcantara. Ayan, good morning dyan sa San Pablo. Sister Marikit Paulino.
Yan. Ayan, yung Sotomango at saka Tamani Group. Lahat ko na Okay. sila. O kasi lagi yan silang pino-forward, sinishare ang video ng ating ano. Yan. Sister Good Judith morning, Jesus. Cruz. Good morning. Yan. Sister Ah. Sally Jugilon. Good morning din po. Sister Linda Alcance. Sister Rosie Magtibay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa Yeah. anak ni Sister Ched, Brother Hello. Ed, Good Besite. morning sa Good inyo morning. Sister Agay, Dogilio, at lahat po ng mga taga-Talisay. Yan, thank you, Lord. Yan. Praise Good God. morning din dyan, Sister Fe. Kamusta ka na dyan, Sister Fe Pingal? Sister Chaida Lusong, Brother Ed Galletes, magandang umaga. Sa aking kapatid, kay Sister Gemma Dimaano, good morning. Yan, Sister Grace Oh, si Sako, Sister- good morning din. Si Sister Evelyn Amuta ng Quezon City at lahat po ng mga Quezon City, Sister Tere, Sister Rita, yan. Oy, Brother Andy, Kuya Andy, thank you for watching. Wow, praise the Lord. Ayan. Oy, si Mami Chay. Mama Chay, kumusta ka na? Sabi niya, love you all. Say something daw. Say something. Smile, Mami Chay. Ay, si Nanay Selly. Good morning, Brother Bobby Dungo. Ayan. Si Sister Clement at saka ng lahat ng mga taga, kay Laway. Sister Damiana Velasquez. Ito ba Sister, Sister Dame, yan. Ano talaga, masugid, pati yung word, no? Dalawang prayer group niya, Ramos Prayer Group at saka yung Sumangil Clan. Ayan. Kay Sister Relly Pabro, good morning po. Kay Sister Sally Flores at lahat po ng taga Mendez, mga kapatiran. O si Sister LB Coromeng at lahat din ng taga Isabela. Praise God. Si Kumaring Nida Gilardino. Praise God. Good morning. Good morning din, Brother June Magigad, Sister Monica Miking, Brother Raymond Pante, kapatid ni Brother Raul. Ayan. Sister Teresa Ramos, Sister Tess Magat, magandang umaga. At magandang umaga din dyan sa Kalawan, Laguna, Sister Ami Hernandez. Ayan, Sister, Brother Ricky Samson ng Taytay. At lahat po ng mga kasama niya, merong nakalagay kasama. Ayan. Praise God. Okay. Meron pa siyang avatar. Wow, Sister Connie, donde está? Nasaan ka na? On the way. Sister Judith. Yeah. Judith Anaki Cruz. Ayan. Lola. Good morning po. Ang amin pong pag-uusapan, mga kapatid, ay yung tungkol po sa moral attributes ng ating Diyos. Alam niyo, nakagawa po ako ng equation. Kindness plus goodness equals compassion. Kasi ang pagkakaiba po ng yung kindness, ito po yung disposition. Sa moral attributes po yan ni Lord. Yung disposition o sa loobin natin. Tapos, ang action po ay yung goodness. Pero pag pinagsama mo yung dalawa na yan, compassion. Ang magandang example ay yung Good Samaritan. Praise God. Punta na tayo sa lesson, sister. Mga kapatid, lahat po ng mga nakalag-in, magandang umaga po sa inyo. Dahil 3 po kami, pagsasaluhan natin tong salita ng Diyos. Tininan ko nga po sa Greek word ang ang kindness, nagmamadali. Ang ganda po ng kanyang Krestotes o Krestos sa iba which sabi not only means goodness but a quality of purity but also a gracious disposition. Hindi lang basta pala disposition kundi gracious disposition. Ayan. In character and attitude, it encompasses tenderness, compassion, and sweetness. Praise God. So, ang gracious po, ang niya, pagka sinabi natin gracious, one who is courteous and tactful. Nakakakatuwa si Lord. Sabi ko, Lord, anong Tagalog ang maganda dito? Gumagamit ng mga pananalitang di nakakasugat. Ayan. Kasi masakit na susugatan. So, yung tenderness, gentleness, ibig sabihin free from harshness and sternness or violent. So, bawal pala dito ang barbaric. Hindi pala barbaric kasi walang violence. At alam nyo, kaya pala tinatanong ko, sinabi ni Pastor, matutuwa ka sa ang Hebrew word niya ay hesed o ched. Oo. Kasi laging kakambal niya yung word na loving. Loving kindness. Kasi yung kanyang
kabaitan nagmumula sa kanyang pag-ibig. Ched. Kasi di ba siya ay pag-ibig? Oo, Ched. Kaya, Ched. kaya si Kailangan Lola mabait. Ched ay loving. Yan, praise. Kaya loving ho siya. Alam niyo paano siya loving? Kasi yung sinangag niya, kasama ang buong Pilipinas. Pag nagsasangag siya. Kaya, sinasakang mo Pilipinas. Kaya, thank you, Lord. No? Mauna po ako kasi yun ang una eh. Ano muna, tapos, sabi nga sa Matthew, natuwa po ako doon sa mga paggamit po nitong Christotes. Ano? Ang Greek po, ang Hebrew word mo na, sabi hesed denotes persistent and unconditional. Unconditional. So, ibig sabihin, iginagawad ito kahit kanino. Unconditional tenderness, kindness, and mercy are relationship in which He seeks after man with love and mercy. Yung He, si Lord. Kaya niya, hinahanap niya tayo. Praise the Lord, natagpuan tayo at tayo ay tumugon. Ginamit din po ito sa Matthew 11:30. Sabi niya, for my yoke is easy, and na ang word po ang naginamit ay Krestos. Natuwa po kasi ako, and my burden is light. May paliwanag po konti doon in relation doon sa pinag-aralan natin nung Tuesday, di ba yung service. Kaya tayo walang ibang Diyos kasi naglilingkod tayo kay Lord and it is a privilege. Sabi po doon, the yoke of Christ speaks of the development of a disciplined life through obedience, submission, companionship, tapos service and cooperation. It is a relationship that is gracious, sweet, and pleasant. Yung word na pleasant, naka-enclose kind. Because it's based on commitment and love rather than force and servitude. So hindi tayo pinuwersa ni Lord na maglingkod sa Kanya. We have a master whom we serve because we love Him and making us serve others because of His love for us, our love for Him, nakakalab din tayo o nakapaglilingkod din tayo sa iba. Kasi ang isang yung mamaya sabi ko, yung goodness kasi may discipline. Kaya pala gusto ni Lord nakasingkaw tayo sa Kanya para ma-develop yung relasyon natin sa Kanya. Tapos sa Luke 5:39 po, yung di ba yung old wineskin, mas lalo po natin palang maintindihan yung Ephesians 4:31 and 32 at saka verse 5 and 2 na ang sabi doon, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling. Ano ba itong brawling? Yung nagbo-brawl. Nakikipag-aaway, no, Kuya Ernie. And slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. So, maintindihan pala natin tong kindness ni Lord. Alam nyo kanina, kaya pala sabi ko, Lord, lagi ko nasasabi, ang bait-bait mo, Lord. Yung minsan, pupunta ka sa prayer meeting, biglang may iaabot sa'yo, hindi ka pa nga nagtatrabaho. Kaya nga, meron ng, sasabihin pa sa'yo, sister, ibibigay ko na kasi baka makalimutan ko. Alam niyo, yun pala ay kabaitan ng Diyos sa atin. O tapos yung nag-outreach po ako, yung pagkagaling ko doon sa lumakad, hindi mo naglakad kami ng 2 kilometers up, 2 kilometers back. Alam niyo, pagbalik po, biglang, chikas mo? Tapos, alam niyo, pagkabigay, ang sabi pa naman, sorry ha, kasi yan lang. Di ba nakakaiyak yun? Kabaitan po yun ng Diyos sa atin. Amen. Kaya kung ito, bubuksan lang po natin ang mata natin, napakabait po ng Diyos sa atin. Na itong buhay natin, sabi nga ng isang mangaral, pagka nagising ka, kabaitan niya ng Diyos. Pag stretch mo ng kamay mo, walang lumagatok, kabaitan niya ng Diyos. Biro mo yun. Pag kumain ka, may gana, kabaitan niya ng Diyos. Lahat kabaitan niya sa atin. Amen. Tapos may isa pang word na ginamit, na yung the word Christotes na kasusunod na si Tached o Christos is sometimes translated or good or goodness. Sa 1 Peter 2:3, now that you have tasted that the Lord is good. Di ba sabi din sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord. Paano matitaste and see that the Lord is good kung wala tayong personal and intimate relationship with Him? So ang pagkakaiba po ng Christotes at saka yung kindness and goodness. Ang goodness po sa Greek ay agatosune. Agato. A-G-A-T-H-O-U, sune. It is the
practice. Yan, practice na. Yung una, disposition. Yung sa loobin. Ito ngayon, yun ang gawa. It is the practice or expression of kindness or doing what is good. Diba? Makikita natin yan sa Romans 15:14, Galatians 5:22, Ephesians 5:9, 2 Thessalonians 1:11. Kindness, yung nga nabanggit ko, is the disposition or tendency to act in a certain manner under given circumstances or willingness to do that which is right or good. Goodness, sabi, goes a step further than kindness. God's kindness is extended to all men. He is kind to the ungrateful. Di ba? Umuulan, umaaraw, sa mabuti at masama. Hindi, masama. Tapos, ay tuloy ko na ba? O si Dajada muna. Kasi meron pa yung purpose, ha? Oo, sige, tutuloy ko na po. Ang purpose po, bakit ito pinapakita po ni Lord ng kanyang kabaitan sa atin? It leads us to repentance, Romans 2:4. So, repentance bring forgiveness, sanctification, and leading yung sa kabanalan. Pero may warning po sa Romans 11:22. Consider therefore the kindness of God, yung sternness niya to those who fell, yung ibig sabihin mga wicked, but kindness to us provided that we continue in His kindness, otherwise we also, pinarapraise ko na lang, will be cut off. So kailangan pala tayo nagpapatuloy doon sa kabaitang nararanasan natin kay Lord. Hindi pwedeng ngayon lang natin nakita ang kabaitan niya, tapos bukas pag mayroong nangyari sa atin, hindi na mabait ang Diyos, hindi na mabuti ang Diyos, di ba? So, ano pa po ang purpose? Kasi we are like sheep without shepherd sa Matthew 6:34. Tapos we are also hindi lang sheep na walang shepherd, we are lost sheep. 'Di ba yung sa Luke 15:37 yung iniwan ang 99, hinahanap yung isa. Kabaitan niya ng Diyos. We need the shepherd for food and na nourishment sa Isaiah 40:11. Tapos yung ibang mga mangangaral, ginamit din po nila yung Psalm 23. Kasi nga, He is the good shepherd, no? Yun. Ano po, ito natuwa po ako, benefits of kindness. Sa Proverbs 11:17, your own soul is nourished when you are kind. So, nanonourish pala. It is destroyed when you are cruel. Kasi po minsan, yung mga pusa, pagka dumumi, gusto na po namin maging cruel to animals talaga. Kaya lang, pag naalala namin yung salita ng Diyos, parang ang hirap maging cruel. Pating sa mga puno, di ba, sa mga living things, maski nga yung mga langaw, mga parang ayong patay, naalala ko tuloy sa Thailand. Biro mo yung aso, pinapakain ng tipak-tipak na yung barbecue na manok, no? Oo, ganun nila kasi daw, baka lolo nila daw yun, uncle. No, biro. No. Tapos sa Proverbs 19:17, ito natuwa din ako. If you are kind to the poor, you are lending money to the Lord and He will pay back the debt to you. Kaya pag naging mabait pala tayo sa mahirap, parang may utang si Lord sa atin. At si Lord, mabilis siya magbayad. Amen. Di ba? Thank you, Lord. Hindi gaya natin. Minsan tayo. Sorry. Ganon. Oo. Tayo pa yung due date. Si Lord, hindi, wala na. Bigay niya na agad. Hindi siya di ba sabi nga, ang provision niya while we are still asleep. Luke 6:35, sa Amplified Version po, sabi, but love your enemies, sabi, and be kind and do good. So, hindi lang po love, forgive, and pray for them. Gawan din ng mabuti, and that is showing kindness. Doing favor so that someone, sabi niya, derives benefit from them. And lend, expecting and hoping for nothing in return. So, pag ginawan pala natin, lalo na yung mga mababait sa atin, in close quotation, ay gawan natin na mabuti, huwag na tayong masa na meron pang return. Oo, babalik. Kasi si Lord naman nakikita naman niya yung ginagawa natin. Tapos sabi pa, but considering nothing as loss and despairing of no one, and then your recompense, reward, will be great. Sabi nung naka-enclosed, rich, strong, intense, and abundance. And you will be sons of the Most High, for He is kind and charitable and good to the ungrateful and the selfish and wicked. No, biro mo nyo, mga kapatid, may reward na, no? Tapos, ito po, isa pa natuwa pa ako, 5 scientific effects of kind. Di ba, last time, nga yun, Ate Sal, yung stress, Oo.
Oo, cortisol. Eto, makatutuwa tayo. Sabi sa mga pag-aaral, yung sabi ni Christine Carter, isang doktora sa UC Berkeley Greater Good Science Center, sabi niya, half daw ng mga participants sa study reported that they feel stronger and more energetic after helping others. Many also reported feeling calmer and sabi niya, and less depressed with increased feeling of self-worth. So pagkain pala tayong effect nun ay nabubus ang energy natin. Totoo yun. Di ba pag may nagawa kang tama o mabuti sa kapwa, ang aluan sa kalooban. Yes. Diba? At saka yung sinasabi, Tsaka yung panatag yung tao ka. na yan may bait. No? Ganon. Nasasabi natin. Kaya lang Wala minsan na may tayo kasunod. sa sabihin nila. Oo. Pero sa'yo sa sarili mo, yung nagawa mong maganda o mabuti, boost nga ng Boost ng self-worth. ng self-worth. Kaya lang kasi minsan pagka mabait ka, sasabihin nila may karugtong. Kukunin ka na ni Lord. Ay, di balin si Lord naman ang kukuha. Ako payag na ako. Number 2, increases, sabi niya dito, happiness and increases happiness. Mga participants were found to have a higher level of happiness. Yung serotonin na sinasabi nga, na yung happiness, chemical na nasa pag tayo ay tumutulong, na i-increase pala yun. So we are happier. Tapos number 3, even just daw, observing the acts of kindness increases happiness. Kaya ako natutuwa po ako yung video na minsan na-engross ako yung mga, di ba yung Thai, meron sa yung sa mga videos na mga acts of kindness nila, tumulong doon sa yung mahirap, tapos Mga naging charity. mayaman, o yung mga charitable acts. Tapos number 4, showing kindness increases nga ito yung serotonin. The feel-good chemical, alam niyo ang effect, heals wound, sabi dito, calms you down and makes one happy according to Dr. Marcy Hall. O, biro mo. Kaya pala yun, gagaling ang mga sugat. Praise the Lord. May sakit ngayon. Oo, sa mga may sakit. Kailangan, Kahit pala yung pagpipray natin, pagpipray natin sa iba, those are acts. Yun, di ba merong palabas yung ark, Noah's Ark? Yung ark pala, ang ibig sabihin ng ark ay acts of random kindness. Yun. So, Ganda. whether stranger, gagawan. Tapos meron pa yung number 5. Kindness may help one live longer. Of course, si Lord pa rin may hawak ng buhay natin. Hindi ho namin sinasabi ito na ina-advocate namin na ang buhay natin nakabase dito. Hindi po. Ang buhay natin ay si Lord. O, yun. Thank you, Lord. Malinaw po yan, ha? Kindness may help one live longer according to study. People who volunteer tend to experience fewer aches and pain. Yung pala, halimbawa, meron. Sino maglilinis? Di ba si Pastor lagi sinasabi, maganda pala yun, nakakaalis pala yun ng mga sakit-sakit, mga kapatid, ha? According, scientific ito. So, this has been proven by studies. And giving help to others protects overall health. Twice as much as aspirin daw protects us from mga aches, heart disease, no? Kasi ang aspirin ginagamit for heart. Sabi niya, people 55 years and above who volunteer for 2 or more organizations have an impressive 44% lower likelihood of dying early. And after, sabi na dito, Kaya mag-serve ka na. after, Haba ng buhay. of course, aalisin dito yung other factors, yung exercise, yung mga bad Huwag mo nang habits. paabutin na mag-50 ka. Oo, gagawa ng mabuti. Oo, ngayon pa lang po mga kapatid, mapalad yung mga bata pa sa amin, na meron pa tayong chance, no, lalo na sa magulang natin. Love your neighbor. No, yung neighbor, yung the one nearest you. Baka hindi natin tinitingnan eye to eye. Tapos, in conclusion mga kapatid, tandaan natin, we cannot feign kindness. Kasi it is supernatural. Ito ay bunga ng ugnayan natin sa Diyos. Born of our relationship with God. Hindi mo sabing bait-baitan, kita ni Lord dyan, at talagang pag may ugnayan ka kay Lord, magugulat ka na rin, you're doing good, or yung nagiging kind ka, pati yung boses natin, dati harsh. Ako nga, laging sinasabi ng anak ko noon, Mama, galit ka ba? Tapos ngayon naman, nung natahimik na ako, siya naman ang naririnig ko sa anak, galit ka ba? O nabaliktad na kasi, high pitch na siya, do, re, mi. Ako dati, higher do talaga. Oo, nagmelo na talaga. Nagmemelo po pala. Nakatikim Oo. din. Sa Ephesians 2:7, His kindness was shown to us through the incomparable riches of His grace in Christ Jesus.
So, tatandaan lang natin, grabe ang kayamanan ng grasya at awa. Kindness, yung nga, nabanggit ko na, supernatural, only God can produce it to us. Siyempre, sabihin ko na yung tula ko, sabihin ko na, ang kabaitan mo, Jesus, damang-dama lagi sa tuwina. Pagpaningin inilinga-linga, kitang-kita sa iyong mga nilikha. Yan. Kabaitan mo, mapagkalinga, may English kasi, material, financial, relational, at spiritual lalo na. Kaya ano pa nga ba ang mahihiling pa? Gayong pati buhay niya, inihandog na sa balana. Ngunit ilan ang tumanggap at tunay na umunawa. Magkagayon man, sobra siyang umunawa. Kahit anong sama, inaabot ng kanyang grasya at awa. Sa mga tumatalima, bumabalong ang biyaya, ligaya at pag-asa, pusong mapayapa. Maigagawad maigagawad natin sa kapwa nang sila din ay makakilala at makipag-ugnay sa Diyos na dakila. So yun yung kindness na nag-i-exude sa atin na bunga ng ugnayan natin kay Lord. Pag nakikita nila, di ba yung sa Corinthians, di ba pag may nagbigay, ang pinapasalamatan ng Diyos. Oo, ang Diyos talaga. Kasi wala naman tayo kung hindi tayo nabigyan ng Diyos. Kaya, yung action na po ngayon, si Sister Ched po. Amen. Yung kanta pala, Kuya Arnold. May kanto. Ikaw, Joy, talaga. Sige. The Loving Father. Sabayan niya ako. Sige. The loving Father, parang Merciful and kind, He will bless me. oh yes, He will bless me. The Loving Father, merciful and kind, He will bless you and me all the time. The loving Father, merciful and kind, He will bless me. Oh yes, He will bless me. The loving Father, merciful and kind, He will bless you and me all the time. God is good. All the time. God is good. Amen. Purihin ang Panginoon. Talagang mabuti ang Diyos. Okay. Dikit nyo na lang dito sa baba. Hallelujah. Thank you, Lord. At sa akin naman, goodness. Talagang napakabuti ng Panginoon. Ang sa akin ay basic. Kasi sabi ni Pastor, bakit inuulit-ulit sa atin ang mga salita niya? Baka nakakalimot na tayo. Kaya kailangan remembering, sabi ni Sister Ria, kailangan ipaalaala lagi sa mga taong nakakalimot. Amen? Yan ang gamot sa taong nakakalimot. Okay, mag-uumpisa ako sa Galatians 6:9. Ano sabi doon? Huwag niyo kalimutan si Mike. Okay. Kinakalimutan niyo si Mike. Okay. Okay. Sabi sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti.
pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani. At kung tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Amen? Kaya pag nagsawa ka, wala ka talagang aanihin. Kaya sabi doon, samantalahin, huwag samantalahan. Magsamantalahan. Samantalahin ninyo Yes. ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti. At sa ating kapwa, hindi aso, hindi pusa, kundi sa ating kapwa na tao. Amen? Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Bakit sa mga kapatid? Kasi pag nagbigay ka sa mga taong walang pananampalataya, hindi marunong magbalik yan ng papuri sa Panginoon. Ang mga kapatid natin sa pananampalataya, sasabihin agad, thank you Lord. Sa Panginoon sila nagpapasalamat, hindi sa atin. Kasi ang credit sa atin pupunta. Kaya Kay sabi Lord. nga, pag pinapasalamatan natin ang ating sarili, naangkin na natin ang reward. Amen? Kaya, Kay sabi Lord. doon, paano natin maisagawa ang mga kabutihan ng Panginoon sa ating kapwa at itinalaga na para sa atin? Sabi doon sa Ephesians 1:11, dahil kay Kristo Jesus, kami naging bayan ng Diyos. Naggagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Mangyari ito nang kami hirangin niya nung una pa man. Praise Mga God. kapatid, hinirang na tayo mula ng ma-create ang mundong ito. Hindi pa nagkakilala ang magulang natin, tayo'y kilala na ng Panginoon. Amen? Kasi, bakit kilala niya tayo? Bakit narito tayo ngayon? Dahil siya lang nakakilala sa atin at nakakaalam kung anong paggagawa niya sa atin. Sabi doon sa Ephesians 2:10, tayo'y nilalang at nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus. Iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. At itinalaga na ng Diyos sa atin noong una pa man. Noong una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Noong una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya pinili at hinirang niya tayo sa karamihan. At sabi doon, kung pinili tayo, may ipinagagawa si Lord sa atin. Kaya manatili tayo doon sa John 15. Memorize natin yun. Sabi doon, di ba lagi natin minimemorize yan? Tayo'y may kaugnayan. Kailangan may kaugnayan. Kasi ang mga sanga na hindi nakaugnay sa puno, pinuputol yan. Pero ang namumunga, nililinis yan ng Panginoon. Patuloy na nilinis upang magbunga at magbunga pa rin. Ano ang bunga na yan? Ang bunga ng banal na Espiritu Santo na sa atin ngayon. Mga kapatid, tanggapin natin yan. Kaya memorize lang natin ang John 15. Diba? Sabi doon, remain in me and my words will remain in you. Whatever you desire, you will have it. Kung anong hihilingin natin, ipagkakaloob sa atin. Amen? Kaya, sabi nga doon, ang paglilinis sa atin, patuloy tayo na nakikinig ng mga salita ng Panginoon. Yan ang naglilinis sa atin araw-araw, mga kapatid. Lalo na sa ginagawa natin ngayon. May GMG tayo, may fellowship tayo, may Bible study tayo, may face-to-face na tayo ngayon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Napakabuti ng Panginoon kasi hindi na kami natatakot sa COVID. Oh. Bakit takot tayo sa COVID? Sabi ng Panginoon, malaki ako kaysa COVID. Amen. Ang COVID ay maliit lang para sa Panginoon. Amen. Amen.
Amen, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya, sabi doon sa kaya tinatamasa na natin ang kabutihan ng Panginoon. Di ba? Tinatamasa na natin ngayon ang kabutihan ng Panginoon. Kaya, wag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo ng pagbabago ng isip upang mabatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakakalugod sa Kanya na talagang ganap. Yan ang nais ng Panginoon sa atin. Huwag na tayong umayon din sa true or false. Diba? True or false. Minsan true, minsan false. Hindi na nakasentro sa Panginoon. Kaya, alam niyo naman, ang mundo masyadong malakas magikayat niyan. Sabi ni Sister Riyang, pag umupo yan sa kadadarang ng init, madadala din yan. Diba? Inom, sigarilyo, lahat, babae, lahat ng yan ay kapahamakan ang madudulot sa atin ng mundong ito. Kaya sabi doon, kung talagang napakinggan ninyo ang aral niya at tinuturuan kayo ng katotohanan na kay Kristo. Tinuro na sa atin doon sa Micah 6:8. Sabi doon, itinuro na sa inyo tao kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan sa lahat ng bagay. Patuloy na ibigin ang kapwa. At buong pagpakumbaba na sambahin ang inyong Diyos. Yan ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Yan ang tungkulin natin. We are created by God to give Him glory. Dahil sa Isaiah 43 verse 7, tayo nilikha niya. Tayo magbibigay ng luwalhati sa Kanyang pangalan. Lahat ng ginagawa natin, naway nakakalugod sa Panginoon. Amen. Kaya, magbago na tayo ng diwa at pag-iisip, mga kapatid. At sabi doon, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pita. Kung palaging pinakinggan ninyo ang mga turo niya, na sa kay Kristo lamang ang katotohanan magmumula. Wala nang iba pa, mga kapatid. Marami tayong idol. Iba palang idol. Idol, walang ginagawa. Walang idol. Marami tayong sinasamba. Lalo na minsan ang ating sarili. Hindi natin maiwanan ang ating sarili kung ano ang desire natin. Mga kapatid, dito mapapahamak tayo. Kaya sabi niya, at ang dapat makita sa inyo sa pagkatao na nilikha ng kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng Kanyang katuwiran at kabanalan. Yan ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Iwasan na ng lahat ng bagay na hindi makapagbibigay ng kaluguran sa atin, Panginoon. Purihin ang Panginoon at napakadakila niya. In Jesus' name we pray. Amen. Sinarado mo na. Oh, may awit po si Tachet. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong kalooban, tinutupad ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal. Kay buti mo, Panginoon.
kay ganda ng iyong kalooban. Tinutupad ang pangakong binitiwan. Kay puti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal. God is good! All the time. All the time! God is good. Hallelujah! Amen. Glory to Ayan. God. Masundan ko lang kay Chachet. Kasi ang bunga ng Espiritu Santo ay love, joy, peace. Ano. Kasi, if you have experienced the love of God, magiging joyful tayo kasi alam mo, somebody loves you that much. Diba? And because we are assured that somebody loves us, hindi lang siya somebody, great somebody siya, no? Loves us that much, we are at peace, no? Kaya love, joy, peace. And then that peace brings us to have patience with everything and anyone. Nagiging patient tayo. Tapos patient, nagiging kind na tayo. Dati, unkind tayo, cruel, harsh ang mga words natin. Tapos, nagiging good na rin tayo kasi nagagawa na natin. Hindi lang tayo nagsasalita, nagagawa natin. So, kindness, goodness, faithfulness, no? Tapos, yung nagiging tapat na tayo. Pag sinabi natin, yung gaya nga naalala ko, sabi ni Minister Elmer, palabra de honor, no? Pag sinabi, ginagawa. Kung hindi mo magagawa, sabi mo, I'm sorry, pasensya na, humingi ng sorry na, sabi ko, ibibigay ko sa 1,000, kaya lang 100 na lang. O, di ba? Mag-sorry kasi. Hindi pala. Kaya nga, hindi ko pala kaya. Yun. So, faithfulness, humility, no? And sabi nga ni Warren Wiersbe, humility is the pearl of holiness. Tapos noon, dahil mababa na ang loob, yung palang taong humble, sober, yun na, meron na siyang self-control. Kasi hindi na siya ang nagko-control sa sarili niya. He allows the Spirit of God to take over and control. Kaya, masking gigil na tayo minsan, gusto na nating tak. Oo. Manabunot. Kaya lang sabi nga, wala ka rin masasabunot. Adlib lang. Sorry. Wala ka masasabunot. Kahit gusto mo mag-asawa, may apo pa daw, no? Mag-asawang Hindi na natin nagagawa, no? One time I was in yung meron kaming argument. Gusto ko talaga siya ampasin ng sandok. Hindi ko maampas. Dati nung araw, pag ako nagagalit, yung kapatid ko, alam nyo ba, violente ako noon, na-spin ko ng gunting dito sa may bandang paa. Alam nyo ba na 4 na stitches? Tapos noon, ako pag nagagalit, parang incredible, nakakarga ko yung kahit anong bagay sa tabi ko, nababato ko. Ganun. Kaya salamat talaga kay Lord. Noong time na yun, nakita ko, sandok lang, hindi ko maipalo. Sabi ko, thank you talaga, Lord. Siya talaga ang nagko-control sa atin. So, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. O yung kindness kasi sa iba, gentleness, faithfulness, humility, and self-control. Yan, moral. Kasama yan sa moral attributes na pwedeng maging sa atin. Pero ang crucial dyan na lagi sinasabi ni Pastor, kailangan meron tayong personal and intimate relationship. Kaya pala sinasabi nila sa mag-asawa, kung sinong laging kasama, nagiging kamukha. Kaya kung lagi nating kasama si Lord, kamukha na tayo ni Lord. O, di ba? O, ngayon, yung plus niya, di ba? Sabi ko may equation. Kindness plus goodness equals compassion. Bago ko simulan ng compassion, may tatanong muna ako kay Lola Ched. Paano mo naranasan yung kabutihan ng Diyos? Naalala ko kasi nung first time ko dito sa Comfy, nagkaroon ng LSS. Si Sister Sally ang facilitator. Pagkatapos ng lay hands, di ba? Nagle-lay hands para matanggap ang banal na Espiritu Santo. Sabi ni Sister Sally, isulat ninyo ang pangalan na kagalit ninyo. Di ba nagsusunog pa tayo ng pangalan ng mga kagalit natin noon?
Sinusunog noon ang pangalan. Pangalan lang. Hindi yung papel. Yung papel ang sinusunog. Kasi yung mga prayer request po noon, baka naman. Ay, oo, yung prayer request po kasi noon, Oo. sinusulat doon. Halimbawa, gusto ko Oo. sana si Juan de la Cruz ay maging mabuti sa akin. So, yun, nakalagay sa prayer request. Yun ang Oo sinusunog. nga. May po. Hindi. Di sinulat ko naman. Sinulat ko ang tao na galit ako doon. Binaunan ko ng kutsilyo sa pintuan ng palengke at talagang papatayin ko siya. Bakit? Aagawin niya ang asawa ko. Buti si Lord ang umagaw. Di bale, kung kapwa ako. You get? Okay. Ay ano hindi opposite sex. Kaya galit na galit ako. Sabi ko, tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Nakita pala ako ng kapatid ko, may dala akong kutsilyo at lalabas ang taong ito. Pinuntahan ako ng kapatid ko, Manang, anong gagawin mo? Ay nako, wag ka nang umintra dito. Ako ang bahala dito. Inambahan ko siya. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Yan ang naranasan ko. Sabi ko, doon sa sulat ko, Lord, ipakita mo itong tao sa akin. At ako mismo ang babati sa kanya. Truly enough, God is good. Bakit? Fiesta noon, May sound effect. Okay. nakita ko siya. Ako mismo ang nagbati sa kanya. Praise God. Talaga, mahirap magpatawad, mga kapatid, lalo nang masyadong ginawa sa yung saktan ka, hindi man wound ang itarak sa iyo, pero ang ginagawa niya, masakit yun para sa akin. Ay, rebelde pa ako noon. Baon-baon ko pa yun ang mga espiritu nang galing sa Bacolod na ibagsak si Juan. Si Juan. Ibagsak si Juan. Kaya, masyado ako matapang, masyadong abrupt, yung pabigla-bigla ang pagsasalita. Kaya, minsan, nabubuhay pa sa akin puso ang mga gayang mga salita, pero kinokontrol pa rin ako ng Panginoon. Kaya ang kabutihan na yan, ay baon-baon ko na ngayon. At ang paggawa ko ng mabuti, hindi madali mang-garden, mga kapatid. Mag-alsa ka lang ng misitirang malaki, hindi mo kaya yan, pero kinakaya ko. Magdilig ka morning and afternoon, hindi madali yan. Kasi kailangan maging masipag ka. Ay kung tamad ka, at lalo na pag walang tubig, matutuyuan ang mga tanim. Kaya, ang lahat na yan ginagawa ko dahil hindi sa tao. Kasi gumawa man tayo, may nakatingin o wala, may nakakatingin pa rin sa atin na hindi natin nakikita. Alam niya ang motibo natin. Yes. Kaya wag tayo magpakitang tao sa ginagawa natin. Amen. Magpakitang Diyos. Wag show business. Oo. Yeah. Praise Showbiz. God. Basta alalahanin natin si Lord na nakakakita sa atin. Amen. Yes, amen. Oh, yan. Basahin natin to kay Rosebel Katabay Jugalo, sister. Sabi niya, ang kabutihan natin sa kapwa ay natututunan lamang natin sa ating Panginoon. Kaya dapat lang po natin ito igawad sa bawat isa. Amen. So sa mga taong tunay nakatanggap sa ating Panginoon, ito ay naigagawad sa ating kapwa. Kay Sister Vicky Del Rosario, kaya nyo, hindi. Hindi, kala ko dun sa comment. Mahirap talagang umawit ng Oo, live. nakakabaliw ka daw. Tatsin, nawala yung antok niya. Mr. Vicky. Ayan, thank you Lord. Praise God. Ikaw na, Mama Mr. Ched, rebelde ka pala. O rebelde talaga. Praise the Lord. Ayan, dako na tayo sa compassion. Tayo na sa araw-araw na lumalabas,
'di ba, madalas nakakakita tayo ng mga pulubi o yung mga yung mahihirap diyan sa karsada, lalo na yung mga matatanda na nagtitinda, 'di ba? Ano nararamdaman natin? Kayo mga kapatid, ano nararamdaman nyo kapag kayo may nakikita sa kalsada ng pagala-gala na matatanda? Kung naalala ko ang mami, binibili lahat. Oo, 'di ba? Tapos, yung ba, 'di ba, ang sakit-sakit sa kalooban makakita ng ganun. Tao 'yun na naglalakad ganun, na walang natitirhan, namamalimos, kita mong gutom, walang bahay. Kung may labis na pagkain, binababalot niya yon. Binababalot niya. At kung sino madaanan namin, binibigay niya. Amen. Praise Mami. the Lord. Oo. Tapos nakakakita rin ba kayo ng mga tao na napaka-cruel sa kapwa? Yung nakakita na ba kayo ng nagsuntukan, nag-away, Oh, yung lolo ni rape yung ano. mga yung ganon, apo, di ba? Yung batang Anong maliit. nararamdaman natin bilang mga Kristiyano o bilang mga tao? Kahit naman katulad nga, Lola Ched, yung goodness hindi lamang sa tao, hindi lamang sa Kristiyano. At hindi Yes. lang naman, pati mga sa mga hayop, Of mga course. living things ba, Of na ginawa course. ng ating Panginoon. Kaya ano nararamdaman natin kapag yun nga pag may pusang ligaw o, Oo. diba, o nasaktan, nasagasaan, ano ang nararamdaman natin? Amen. So, ang pag-uusapan natin ay compassion. Sa Tagalog, ito ay pagkahabag o awa. Amen. Sa Biblia, may awang. Compassionate God. Sa Biblia, may 3 uri ng compassion. But, i-define muna natin ang compassion. It is a sympathetic pity and concern for the suffering of misfortunes of others. Ayan. So, salamat sa Panginoon kung ito ay nararanasan o nararamdaman ng bawat isa sa atin. Unang-una, ang compassion ay divine. Yan. 3 uri kasi ng compassion ito. Talakayin natin muna yung divine compassion. Pag sinabi nating divine, it is none other than our God, di ba? Sa ating Panginoon nagmula ang compassion, unang-una. So let us, katulad ng ating memory verse, remember the past. Sa Exodus 3 verse 7, sabi doon, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So, di ba? Yung pakiramdam ng Panginoon, andun yung concern. Pag pala may compassion ka, yung bang concern ka, di ba? Concern ka sa iyong kapwa. Doon natin nakita yung compassion ng ating Panginoon Diyos. Maging sa Deuteronomy 30 verse 3, then the Lord your God will restore your fortunes and have compassion upon you. So, punong-puno ng compassion ng ating Panginoon para sa kanyang nilikha. Di lang tao, lahat ng nilikha niya. Praise God. Sa Psalm 78 verse 38, ganun din, ini-express din ang compassion ng ating Panginoon. Yet He, being compassionate, atoned for their iniquity and did not destroy them. He restrained His anger often and did not stir up all His wrath. Ganyan tayo, kamahal ng ating Panginoon na yun nga dapat nga tayo ang magdusa pero ibang ginawa niya, di ba? Oo, naalala ko, Joy, sa Hosea 12. Di ba sabi niya, I cannot give you up. Gusto na kitang patayin pero I cannot do it. O, dahil Diba? nga sa kanyang compassion. Sobra yung pagkahabag ng ating Panginoon sa atin na kanyang nilikha. Amen. Kaya nga, so nandun yung sympathy. Yun yung sympathy yung pagkahabag, sympathy. Ngayon, ginawa niya, yung pagpapadala sa kanyang anak, Yes. na si ng ating Panginoong Jesus, yun yung empathy. 'Di ba? Putting his shoes, putting your shoes, His putting feet. yourself at the shoes of others. Oh, your Putting feet in the shoes of others. shoes. Ayan. So, yung bang nagkatawang tao siya Yes. para lalo niyang maramdaman yung ng suffering nararamdaman o yung natin. nararamdaman ng tao. Ayan. So, ang pangalawang compassion is Christ's compassion. Ayan. Unang-una na pinakita ng ating Panginoon yung
compassion niya doon sa multitude, doon sa karamihan, 'di ba? Sa Matthew 9:36, sabi doon, when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless. So kung dati no nakikita niya, nararamdaman niya, ngayon kitang-kita pa rin niya lalo at saka yung kasalamuhan na niya 'di ba? Nandito na siya, nagkatawang tao na siya. Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd, katulad ng nabanggit mo kanina. Amen. Mahirap po talaga yung wala kang shepherd, wala kang sinusundan, talagang ligaw, 'di ba? Kahit tayo mga tao. Kaya nga yung mga unbelievers, yun yung mga walang shepherd, mga ligaw. So tayo din yung gagamitin na ating Panginoon. Kaya kailangan maging kind at maging good din tayo sa kanila para magkaroon sila, mag-guide sila patungo dun sa mag-guide sa kanila, patungo sa ating Panginoon. Amen. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Huwag na paabutin ng 50. Oo, wag na yung wag na magpatumpik-tumpik pa. Alam ko marami sa ating mga kapatiran ng may calling sa ating Panginoon Kung paano nahahabag ang ating Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Yung mga, alam kong may calling sa ating Panginoon kasi maraming mga kapatiran nag-e-express lalo na sa outreach. Maglilingkod kami, gusto kong maglingkod kami ng aking brother husband. Di ba, Brother Ernie? Ni-express nila yon. Pero kailangan, hindi lang expression, dapat gawin na, di ba? Action. Action In action. agad. Amen. Kasi alam mo, isang reason, Miss Joy, excuse me, takot kasi sila sa future na hindi naman nakikita, na uncertain. Yung, kaya we are blessed kasi hindi tayo natakot na ilagay yung ating buhay sa kamay ng Diyos na siyang Amen. nakakaalam ng kinabukasan. Yung karamihan ng reason nila, paano yung anak nila, paano yung ganito, marami silang paano. Ang hindi nila alam, yung gumagawa, yung nagbibigay, siyang, wag na lang sabihin yung word na bahala, siyang nakaalam ng lahat. Oo. Jeremiah 29:11. Diba? Madalas nating naririnig yan and yet, hinahawakan natin yung future. Dapat si Lord lang ang nun. Amen. Bigay natin sa ating Panginoon. So, ganon yung compassion ng ating Panginoon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ganon din yung sa Matthew 14:14. So, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. Ayan, pinagaling. Nandun yung awa niya doon sa mga taong may karamdaman. Amen? At kaya ito ay pinagkakalooban niya ng kagalingan. Kaya lahat po ng mga nakakaramdam ng hindi maganda, andyan ang ating Panginoon, yung awa at habag ng ating Panginoon. Hingin po natin para tayo ay magkaroon ng kagalingan. Praise God. Maging doon sa mga less fortunate, ganyan, talagang huling-huli na nila ang kalooban, ang pagkaawa at habag ng ating Panginoon. Maging dun sa for the bereaved, andun din kapag tayo nawawalan, katulad nung nangyari kay Lazarus, di ba? Kay Mary at saka kay Martha. Ayan. Andun yung kalungkutan ng ating Panginoon at dito nga yung the shortest verse, di ba? Jesus wept. Ganun na lamang yung compassion niya. Kaya ang ginawa niya, sinagawa niya yung kanyang pagkahabag, di ba? Binuhay niya si Lazarus. Amen. At ang pangatlo na compassion ay yung human compassion. Ayan. Makikita yan sa Exodus 2 verse 6. Sabi dito, and when, ito yung sa Pharaoh's daughter, and when she had opened it, she saw the child and the baby cried, and she had compassion on him. Ititrivia mo ba yan, Joy? Ititrivia mo? Kung sino yun? Sino to? Yun, nung nagre-review kami kahapon, pinahulaan ko sa kanila. Yan. So, yun nga, yung si baby Joseph na yun, nandun. Yung Baby compassion. Moses. Si Moses o Joseph. Joseph ba? Sorry.
At ganun. Moses yung nasa isip ko. Joseph ba? Ay, sorry. Ba't ganun? Moises at si Josie, parang malayo yata. Senior. Pareho din niya sa anak eh. Nasabi mo na lahat eh, hindi mo pa natuko yung tinatawag mo. Bakit na daw mo anak? Ang dami. Yan. Praise God. Mali na trivia. Thank you, Lord. Siya pa lang na trip. Ako pala, minaligtad. Okay. Doon din po mga kapatid sa Luke 10 verse 30 to 37, yung nabanggit po ni Sister Nene kanina, yung Good Samaritan. 'Di ba mga kapatid? Makikita din natin yung yung opposite ng compassion. Yun yung indifference. Ayan. So yung parang wala kang pakialam sa iba. Katulad ditong nangyari sa Good Samaritan, 'di ba? Ano yung unang dumaan? Yun ay Pari yata. the priest. Oo, naglilingkod yan sa simbahan, ganon. O sa sambahan, ganon. Tapos ang pangalawa ay Levite. Ganon din. Nakatira pa yan sa templo, di ba, mga kapatid? Levites. Pero ang nasa isip siguro nila, yung gawain nila, ganon. Pero ang pangatlo ay ito, Samaritan. Samaritan. Yan, Gentile to, no? Yan, Kaaway pa. Hindi kaanib, Yeah, ganyan. hindi ka-vibes. Pero ito ang nagpakita ng compassion. Yung compassion niya may gawa. Sa compassion, katulad nga sabi, kindness, goodness, pinagsama yun. Kaya nandun yung gawa. Anong ginawa niya? Hinil niya, niya. Pinagamot, dinala pa sa in. Oo, binigyan niya ng first aid. Tapos hindi lang sa binigyan ng first aid, dinala pa niya sa In. in. Ayan. Tapos Tuluyan. binayaran pa niya yung Yes. yung in. In. Tapos binalikan pa niya kinabukasan, di ba? So nandun yung compassion. So mga kapatid, hindi lang tayo dapat naaawa, dapat isinasagawa natin yung ating pagkaawa. Yes. Glory to God dun sa mga napapanood natin na mga, yun nga, nabanggit ko kanino, mga charity vlogger. Pero alam ko ang ating Panginoon ang gumagamit sa bawat isa na maipakita yung compassion with action. Talaga yung compassion with action. Katulad na ginawa ng ating Panginoon. Hindi lang siya basta awa, ganun. Pero nandun yung gawa. Pinakita niya sa gawa din yung kanyang concern, yung kanyang pagmamahal sa ating kanyang mga nilikha. Now, why is compassion important? Bakit ba ito napakahalaga? Unang-una, it promotes meaningful connection. So, nagbibigay ito ng makabuluhang koneksyon o relasyon sa kapwa. 'Di ba? Kapag concerned ka sa kapwa mo, maganda yung ninyong relasyon. Pero kung ikaw indifferent, wala kang pakialam, sige, madapa ka dyan, bahala ka dyan, o mahirapan ka dyan sa binubuhat mo, wala akong care, ganun. So, hindi dapat ganun. Laging tayo nakaagapay. 'Di ba? Nandun yung ating awa at habag sa ating kapwa. Pangalawa, it facilitates problem solving. 'Di ba? Makinig lang. Yeah. Hindi naman na kailangang magbigay ka ng solusyon doon sa dinadala ng iyong kapwa. Pakinggan lang natin. Pero kung ikaw naman ay indifferent nga at wala kang compassion, hindi ka makikinig sa'yo. Mamaya na lang tayo mag-usap, busy ako eh. Mamaya ka na lang tumawag, may ginagawa ako. Hindi dapat ganun bilang mga Kristiyano. Kailangan andun word yung na- listening ear Oo, natin. Sensitive. Kinig. Yung sensitive, hindi yung sensitive na yung parang yung nag-i-emote. Yung sensitive ka yung... To the needs of Oo, to the others. needs of others. Kayaan. So, at ang panghuli, nabanggit din ni Sister Nene kanina, it improves health. Excuse me. Nagdadalaga. Nagbibinata. It improves health and well-being. Ayan. Yes. Napakahalaga talaga sa ating Amen. kalusugan Amen. ang pagiging mabuti, mabait, at mahabagin. Amen. Amen. So kung gusto natin tayo laging masigla at the age of 90, ayan, ayaw na mag-90. 90 lang? Umiinig si Brother 20 Ernie. lang? 90 Ay, and ikaw so forth. makatanggap ng 100. O 100 para 100. makatanggap Ay, si Billy Graham, more than 90, Ano, Oo. 90 Sila, na. sila Charles Stanley, 80s na. 90 Ayan. na nga yata si So, Charles Stanley. Okay. Kaya kailangan maging good tayo sa others, maging kind tayo sa others, and compassionate. Amen. So, compassion is about putting aside judgment
and refusing to turn away from challenging situation. Wala, nagkakagulo na, bahala kayo dyan, iwanan ko kayo. Muntik na nga akong mag-walk out. Joke. You don't leave when the boat is sinking. Ayan. Ayan, oo. Kasi pag may diskusyon, muntik na ako mag-walk out kahapon. Ayan. Pero syempre, concerned kay ayaw mong matapos yung discussion ng hindi na ipag-pray. At okay Amen. naman. Kaya ito kaming tatlo, nakaharap sa inyo at Amen. masaya. Oo. Ayan. Kasi nasubukan ang Yes. compassion, Nasubukan ang ang kindness, at saka goodness. Goodness kahapon. Purihin ng Panginoon. Ang Panginoon talaga, binibigyan ka ng experience para Yes. maging makatotohanan talaga yung ating mga ipinapahayag. Yes. Kasi hindi mo ito masasabi kung hindi mo na-experience. Kaya Yes. salamat sa mga challenging experience na nararanasan. Kung di man ikaw, ay yung nakikita mo sa ating kapwa. Kaya wag nating Amen. iiwanan ang mga taong nagdadanas ng mga challenges sa buhay. Agapayan natin. Okay. So it is about understanding the struggles of another and wanting to help. Kaya nga wag tayo maging seryoso kasi kung malimbawa yung isa man nagtaas ng boses, yung isa naman talaga nagdadalaga. Yung isa man ay nagtaas ng boses, wag ka ma-offend agad. Yung bang pwede mo, ay galit, ganun. 'Di ba? Pwede mo namang gawin ito na hindi malumanay. Kasi hindi natin alam kung anong sitwasyon o pinagdaranasan ng kapwa natin. Kaya if ever may nagtaas ng boses, alam natin wala namang nagagalit sa atin. Wala. Alam ko yon. Lalo na dito sa Kompi. Walang nagagalit. Marunong lang magtaas ng boses. Kaya pag may nagtataas ng boses, oo. Ayan. Umihina lang daw ang Sabi naman pandinig kasi ni Lord, pwedeng magalit. Di ba sa, be angry but do not sin. Oo. Kasi yung iba nagagalit, may kasamang mura, may may bato ng Yan, bagay-bagay. yung mga unbelievers, yun. Pero basta mga believers, kahit na yung magtaas ng boses, kahit na may konting galit, pero sandali lang yun. Para din bata, di ba? Yes. Do Kaya not nga let sabi, the sun down. be like children, di ba? Oo, maging katulad Ephesians tayo 4. ng bata. Yan, Ephesians 4. So, huwag kang manatiling galit, no? Tapos, kailangan maging katulad ng bata, di ba? Kahit na yung nag-agawan ng laruan, maya-maya magkalaro pa rin. So, tayo din, no? Kahit Pero magulang, Sa nag-aaway na. verse 26, eto, Ephesians 40, if you are angry, don't sin sin. by nursing your grudge. Yes. Don't let the sun go down with you still angry. Get over it quickly. Yes. Amen. Amen. Oo. Kahit na yan mag-agawan ng tabo o balde, kailangan sa hapon magbati pa rin. Thank you, Lord. Oo, pinakain na nga ako eh. Ay, pasensya na po kayo kasi nga. Masaya kami. Hindi na lang Masaya po kami. namin kukwento. Pero Ayun minsan, may mga maliliit po tayo na yung... ang atin kasi, kaya tayo minsan may mga conflicts kasi yung preferences natin are different from others. So pag nalaman natin na, yung adobo na lang, may gustong adobong may sabaw, adobong tinusta, adobong yung may mga gulay-gulay. Magkakaiba na yung adobo. Kung mayroon ng kaibigan, yung anak niyang isa, gusto adobong parang tinola. Yung may sabaw. O di, sabunutan na yan pagka hindi nagkaigi. So, yung preferences po, galangin natin. Ang word dyan ay respect natin. Galang natin. Kasi yun ang preference niya. Halimbawa, kung gusto niyang magwalis, di magwalis siya. Kung ayaw niya magwalis, di wag siya magwalis. Yung ganun lang yun. Halimbawa, nagtapon siya ng basura, damputin na lang, wag na, yung kunin na lang, yung may tinapon dyan na basura, umapaw ang tubig, isara na lang natin. Kasi, yan yung being considerate with others. Hindi na wala na tayong sasabihin. Alam nyo, after itong lesson na ito, we are being taught by God to be kinder, no? Amen. And gentle, Amen. and gentle. Kaya nga, diba sabi ng word mo kahapon doon sa soft, be gentle like a dove, but wise as a serpent. Tayo yung mga lingkod ng Diyos. Ganon ang ating Yes. si Jesus mismo ang nagsabi nun. Amen. Pero bago pa tayo matapos, okay ka na, Miss Joy? Yung mga my birthday.
Ayan, batiin natin. Oh, sige. Batiin natin ang mga may birthday sa araw na ngayon. Sa araw na to, February 20. Ano? February 23. 23 na. 23. 23. Oh, yan. Ayan. Oh, 23. Sister Vicky Vicky. Gamboa. Happy birthday. Happy Isa lang birthday. siya. Tapos, belated happy birthday kay Sister Brenda de la Cruz. Taga Isabela yan. Belated, happy birthday. Ayan, happy birthday. Happy birthday! Enjoy your day, mga kapatid. Ayan. God Amen. bless. Oh, ulitin po namin, mga kapatid, ang kindness, goodness, compassion ay supernaturally na nagagawa sa atin. At if we exude them, that's the work of the Holy Spirit. Philippians 2:13, He makes us willing and able to do His will. So nagagawa lang because of the power and the person and the presence of the Spirit in our lives. So magtatapos po kami ng Repeat New Song of the Week, author of yung kanta pa pala ni Joy. Bear with us. Konti lang po. Oo, Kasi konti lang. kasi hindi po pwedeng hindi kumanta si Miss Joy. Amen. I see the Lord, His kind, compassionate God. I see His hand touch my lips, touch my heart. Oh, He is kind. I see His face, now I know. I see His face now. Oh, I love you. I worship you, my God. Thank you, Lord. Amen. Yan. Ang Repeat New Song of the Week po natin ay Author of Salvation, composed by Brother Darwin Datu, music by Brother Daniel, arrangers, Brother Daniel, Brother Don, and Brother Alan. Performed by Brother Alan, Brother Don, and Brother Maki. And interpreted by Brother Daniel and Sister Jamie. Yan, sa Amen. tema na yan, mga kapatid, God bless you all. And maging ano po tayo, sensitive sa promptings leading ng Holy Spirit. Kasi He's the one working kindness, goodness in us, through us, and with us. So if we are in Christ and He is in us, sigurado po magagampanan natin. We can do all things through Him who is our strength and who is our life Himself. Kaya siya po, all glory, all honor, and praises belongs to Him. So if we know the God that we worship, we can love Him more, we can serve Him more, and can share Him to others. Good day po, mga kapatid. Pakinggan natin ang awiting ito. If we need compassion,
compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who looks past the past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. The author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the fault we committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who looks past the past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. The author of salvation. Send for the Lord to Him, cast all your burdens to Him, because He is our willing Savior. Our God, our Savior, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. The ladder of salvation. The author of salvation. The author of salvation. Second Timothy